mula sa aming buhay sapagkat kami po ay inyong sinamahan, iningatan at binigyan ng biyaya sa buong isang linggo. Kaya ito ay aming binabalik bilang pasasalamat, pagkilala sa inyong kabutihan sa aming buhay. Kayo po ang Diyos na patuloy na gumagawa sa amin upang kami, Panginoon, ay lalo pang lumakas, tumatag at mapalapit sa inyo. Hayaan niyo po muli, Panginoon, ng mga salita po ninyo na amin pong mapapakinggan, mga salita pong magbigay sa amin ng lakas, inspirasyon, kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pangangailangan at higit sa lahat ang katugunan sa aming mga kahilingan, Panginoon. Sa inyo po mga kamay namin ito pinagkakatiwala at buong puso po kaming nananalig na sa inyong mga salita ay lagi pong merong katugunan at kasagutan. Kaya po, Panginoon, amin pong inaangkin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan. Dahil kung wala po ang inyong presensya sa amin, hindi po namin mararanasan ang mga biyaya at pagpapalang ito, Panginoon. Kaya lahat po ng ito ay amin ang pagsasamang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Bago tayo magsiupo, atin mo nang basahin itong mabuting balita ng Panginoon para sa atin. Kung meron po kayong Bible o meron po kayong Bible apps o ano man po ang dala po ninyo, at kung wala naman po, meron naman po tayong screen para masundan po natin yung pagbasa ng Word of God. Sa sulat ni St. James o ni Apostol Santiago chapter 1, simula po sa verse 13 hanggang 16. Ganito po ang sinasabi. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Verse 15, then after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pa, verse 17, back to 16. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Once again, ating pong purihin, pasalamatan natin ang mga Panginoon. Pwede na po tayo makaupo, mga brothers and sisters. Medyo happy na po tayo ng konti. Bakit kaya konti lang? Kasi medyo malamig na po ang panahon. Amen? Lamang kayo sa akin sapagkat kayo po ay sanay sa winter dahil yearly kayo po ay nakakaranas ng winter. Yun po ang lamang niyo po sa akin. Ako po ay hindi sanay sa winter.
Sanay lang po ako sa malamig na inumin. Joke lang po yun. At syempre, ganyan ang gustong ipakita sa atin ng Panginoon. And every trials and temptation of our lives is just like a season. Ano po? Tandaan niyo po, wala pong forever. Baka umasa po kayo ng umasa, at kayo po ay mabigo, sasaktan lang po tayo, kaya wala pong forever. Dito po yun sa lupa. Dito po yun sa mundo, walang forever. Yung forever ay nandoon sa piling ng Panginoon. Diba? Kasi siya yung nagsabi sa atin na in Him we have eternal life. Dito sa mundo, everything here in this world is just like an instrument. All these things are passing away. Daraan po lang yan. At wala pong magpe-permanente. Just like our contract, our works. Trabaho natin dito, wala pong permanente mga kapatid. So, let me share today, dito sa ating pong binasa, gusto ko pong umakyat po muna doon sa verse 13. When tempted, no one should say. Pag tinutukso daw po tayo, kapag tinutukso tayo, walang pwedeng magsabi na tinutukso ako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi matutukso ng evil, ng masama. O hindi rin siya nanunukso. Verse 14, but each person is tempted when they are dragged away. Kapag sila po ay natatangay, nahihila. Ang tao ay natutukso, nahuhulog sa tukso pag siya po ay natatangay o nakukuha by their own evil desire and entice. Pag sila po ay merong masamang nais o hangarin at sila po ay aakit, entice, naaakit. So, ang gusto kong i-share sa inyo, when you are tempted, pag ikaw po ay natutukso. Sabi ni Eva Eugenio, ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ay hindi si Yolanda. Ang pinakamalakas, walang iba kundi si Tukso. Ano pong version niya? Kairami ng binasak na tahanan. Imagine po. Napakarami, binasak na tahanan. Kairami ng matang pinaluhao. Kairami ng pusong sinugatan. Kaya nakita niyo po, very destructive po itong tukso na ito. Very destructive. Now, listen. Temptation, sabi diyan sa may verse 30 na binasa natin kanina, is not comes from God. Hindi po nanggagaling sa Diyos. Because God cannot be tempted by evil. Ang Diyos, hindi po siya pwedeng matukso kasi makapangyarihan siya at hindi rin po siya nanulukso. Kung ang Diyos ay hindi galing sa kanyang tukso at hindi po siya nanunukso, kanino galing yun? Yun ang ating aalamin. Amen? Yun po ang ating aalamin. Dahil ang Diyos hindi matutukso at hindi rin siya nanunukso, mga kapatid, ibig sabihin, temptation comes from Satan, the enemy of the believers. Kaya ba ng diablo, ng satanas, ng evil na tuksuin ng Diyos at pahirapan ng Diyos? Hindi. Sino makakaya niya kung hindi niya kaya ang Diyos? Tayo. Kaya yan ang gusto kong ituro, i-share sa inyo. How do we defeat or overcome this temptation? And the source, saan po ba galing itong temptation po na ito? Aalamin po natin yan mga kapatid. Pahiram lang ng mga tenga ninyo, pagtiyagaan nyo lang po dahil pag nakakuha po kayo ng wisdom dito sa ituturo ko mga kapatid, makikita po ninyo may mababago sa inyong lifestyle. Amen? Parang konti lang ang amen doon. Yun. Ibig sabihin, desire po natin yung mga kapatid. Pag na-change po tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita, marami po tayong masisave, marami po tayong matitipid, at marami po tayong magagawa pa ng mga bagay na magaganda.
When you are tempted, everyone is tempted. Talagang natutukso. Believe me. Pero kahit bawat isa sa atin ay natutukso, sinabi naman niya ng Diyos na merong way out. There is a way out and there is a promise to overcome this temptation. Ano kaya kapag ang buhay ng tao, kahit anong husay, kahit anong galing, kahit anong talino, kahit anong abilidad, kahit anong ganda, anong gwapo, kung babagsak din lang siya sa kanta ni Eva Eugenio, palagay ko po ay parang natin, parang wala rin saysay. Di tatalunin pa siya ng mga taong hindi naman po sila sikat, mayaman, wala naman po silang titulo, insignificant na mga tao, but they are overcomer, they are strong from all the temptations of life. Temptation, mga kapatid, is universal. Huwag niyong sabihin na, huwag kayong ma-discourage sa sarili ninyo. Bakit ang mga Pilipino, daming tukso, ang mga makanis ay konti lang ang tukso? Hindi po. Sa katunayan, kapag ang isang bansa ay napaka-high-tech at napaka-civilized at napakayaman, doon mas maraming tukso. Saan mas maraming tukso? Sa Pilipinas o sa Macau? Bahala na kayo. Bahala kung saan po kayo, doon po yung tama yung sagot niyo kung saan po kayo. Pero mas malinaw ang tanong ko, saan po mas malakas ang tukso? Sa Pilipinas o sa Macau? Sige, bahala po kayo uli, mga kapatid. What I mean is, temptation is universal. You cannot say na pag nagpunta ko sa Amerika, mababago ang buhay ko, gagandang takbo ng buhay ko. Hindi, marami rin tukso doon. Kung mahihina ka sa mga Amerikano. Kung mo sabihin, pupunta ka, Macau na lang, at least malapit sa Pilipinas. Hindi naman kagapuhan at matatangkad at mga macho. At least hindi, you cannot say that. It is universal. Wherever you go, kahit saan ka magpunta, laging merong tukso, nakabuntot lagi. Another one is inevitable. Ibig sabihin, hindi mo maiiwasan. Sino ho bang pwedeng makaiwas? Sa katunayan, habang ikaw ay umiiwas, lalong lumalapit. Parang kanta po yan. Habang umiiwas ka, lumalapit ng lumalapit. Okay? Is inevitable. Hindi mo talaga maiiwasan. Kahit anong panahon, sitwasyon, laging nandiyan gusto kang ihulog at ilaglag. And the last is personal. Ang tukso ay, temptation is personal. Sa sarili natin. Talagang direct to us. Talagang sadyang sa ating pumupunta, tumutukoy at gusto tayo laging i-destroy. That's the purpose. There are difference between temptation and trials or testing. Kaiba po yan, Kung ang Diyos ay hindi matutukso, ang Diyos ay hindi nanunukso at walang pwedeng tumukso sa Kanya dahil Siya po ay nag-iisang makapangyarihan sa lahat, ang tukso ay galing kay Satan. Ang trials o testing galing sa Diyos. What is the difference? Ang tukso, tinutukso ka para hindi ka bumuti, para hindi ka gumanda, ma-promote. Hindi. Temptations appears to us, come to us to destroy us. Malaki pagkakaiba. John 10:10, the devil came to kill and to destroy. Ang Diyos, dahil hindi siya nanunukso, anong gagawin niya? Itatry ka lang. Susubukin ka lang. Iti-testing ka. Kaya magkaiba yung nanunukso sa nagtitesting. Pag tinutukso, ibig sabihin, gusto kang maging worse.
At karamihan sa mga nahuhulog sa tukso, nagiging worse ang buhay. Marami na tayong mga kasamahan, kamanggagawa, kapatiran, nakasama natin dito, nang matukso po sila. Anong nangyari? Naging worse. What do we mean? Yung ibig ko sabihin, ang buhay nila ay lalong mahirap yung buhay na wala sa Panginoon. Hindi ka makakaranas ng tunay na peace of mind at tunay na kagalakan. Lagi lang maraming mga pretension o pagpipretend na kunyari okay ka, kunyari masaya ka, kunyari malakas ka, pero ang totoo pinipretend lang. Bakit po? Kasi mahirap ang buhay ng hiwalay sa Diyos. Trials ay galing yun sa Diyos. Ang Diyos, ang purpose niya, pag tinitesting ka niya, hindi para maging worse ka o mahulog ka. Wala sa vocabulary ng Diyos na tayo po ay mahulog, masira, mawasak, o maging worse. Hindi. Laging intention ng Diyos sa buhay mo ay gumanda. Nagugulat ka lang, bakit ganun ang intention niya na gumanda, pero ang buhay mo naman ay nagiging opposite sa intention ng Diyos. Bakit po? Baka meron pong humahatak sa iyo, papalayo sa Diyos. Ang gagawin ng Diyos, susubukin ka niya. Because faith cannot tested, cannot trusted. Maraming gustong ipagkatiwala sa iyo ang Diyos ng mga blessings eh. Kaya nga lang ang problema, hindi ka pa kasi subok eh. Pag tested ka na, proven ka na, tested ka na, tried and true ka na, malagay ko hindi ka na ite-testing. Paano mo pa ite-test yung na-test na? Diba? Si Sister Tess, pag na-test na po yun, tested na po yun. Parang ganun pong ibig sabihin. How can you test? Kapag ang isang tao bagay ay tested na, hindi mo na ite-test. Ang gagawin mo na, gagamitin mo. Anything that is tested, it is useful at magiging productive na yon. Pero hanggat hindi pa pasado and approved at hindi pa dumaan sa quality testing, ay hindi pa pwedeng i-market, hindi pa pwedeng dalhin sa palengke. Ipoproseso pa yon. You see? God is testing you, testing me, testing us para tayo po ay kanyang magamit. Maluwalhati ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. That's it. Talo na tayo mga kapatid. How temptation works. Sandali po, no? Bakit nga po ba napunta ako sa mensahe na ito? Pinakamaselan ito na message or topic, pinakamaselan. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa mga prayer, blessings, strength, encouragement, joy. Huwag lang natin pag-usapan ng tukso. Diba? Bakit? Kasi ayaw ng demonyo, ng diablo, ma-expose ang katotohanan sa temptation. Bakit? Natatakot siya eh. Kasi pag nalaman mo, baka makalaya ka. Wala na kayong amen. Pag nalaman mo, baka makalaya ka. How temptation works? Ito dapat ang maintindihan natin eh. Kasi lagi lang tayo naku-quote, surprise, because we don't have a knowledge how it works. Paano ba kumikilos yan? At saan ba nanggagaling yan mga kapatid? Let me begin. First, temptation works on our desire. Hallelujah. Alam niyo po yung desire, hindi po yung masama, yung meron kang gusto, nais, o pagnanais. Hindi po yan masama. Pag ang isang tao walang desire, abnormal. Tingnan niyo yung mga taong abnormal, wala na po silang desire. Pero hanggat meron kang desire, meron kang gusto, meron kang nais, meron kang dreams, ambition, meron kang pangarap, and that is normal. Pero sandali po, mga kapatid. In fact, desire is a gift of God. Galing sa Diyos yan, binigyan ka ng Diyos ng desire.
Kasi yun ang mag-i-inspire sa'yo, mag-motivate sa'yo para magkaroon ng pangarap at kung ano ang gusto mong puntahan, marating at magkaroon. Yan po ang nagdadrive sa'yo. Gift yan po ng Diyos sa atin. But this desire, it may, sabi ng verse 14, but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires. Listen, galing pala sa Diyos ang desire, pero yung gusto ng Diyos na desire sa atin ay hindi yung evil. Mga kapatid, desire is a gift of God. Not, it may be a simple desire. Galing sa Diyos, pag galing sa Diyos na desire, normal yun ha. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng desire na masama. Ang ibibigay sa iyo na desire para maging mabuti sa kanyang harapan is kaloob na galing sa kanya, and that is the normal desire. But sometimes, our desires, it can be or may be a sinful. Ano po ba yung ibig sabihin ng mga sinful desire? Yung ikaw ay gusto mong maghiganti, gusto mong mag-revenge, sabi mo, lintik lang, walang ganti. Diba? Lahat ng mga taong ginawa ng sakit, ginawa ng kabiguan, pinahirapan, pinahiya, nabastos, na-degrade, ano po, ng kagagawan ng ibang tao, the tendency of temptation is to revenge. Kasi pag sa mundo, pag ikaw ay nakaganti, parang pakiramdam mo, patas na kayo, pantay kayo. Sa Diyos, hindi kayo pantay. Ang mga taong marunong magpatawad, mas mataas kaysa sa mga taong kaaway nila. Nagiging mas mataas yan. It may be a normal desire. Dalawa, simple and normal. Normal desire, that is a legitimate, like to be loved. Pag ikaw ay gustong magmahal sa mga taong umaaway sa iyo, and that is good. And that is the desire of God. Kung gumagawa ka ng mga bagay na matatama, mabuti, at nakakatuwa, nakakapagpasaya, and that is a normal desire. Yung ikaw ay magtrabaho dito sa bansang ito ng tapat at masipag, binibigay mo ang lahat ng iyong kakayanan, ibig sabihin, hindi ka tumutulad sa ibang tao sa mundo na nagiging masipag lamang kapag nandiyan yung amo, no? Etong normal desire is, these are the desires na mabubuti at mga magaganda. Yung binabalyo mo, pinapahalagan mo, yung mga bagay na nakaka-encourage, nakakabuti, at nakakapag-build up, nakakapagpalakas. So, first is, sabi dyan, is galing daw saan? Galing sa desire natin. How temptation works? Temptation works on our desire. Now, itong desire natin mga kapatid, pwede itong magsimula sa suggestion ni Satan. Yan ang temptation. It begins or started when Satan suggests. Diyan siya nagsisimula. Saan? Sa mind natin. Ang labanan, pag ikaw ay isang Kristiyano na, ang labanan yan, the battle begins with your mind. Si Satan, hindi ka naman niya kayang urutin, suntukin, sampalin, no? Sipain. Ang gagawin niya, magsasuggest siya sa utak mo, sa isip mo. Sasuggest siya. This is one of the tactic of Satan is to suggest. That is his power. And suggestion is very powerful. Marami sa atin ang nai-impluwensyahan, nakagagawa ng hindi tama
what I mean is sinful desire, because Satan, nilalagay sa kanilang mind at nagsasuggest, gawin mo yan, okay lang yan. Kawawa ka naman kung hindi mo yan gagawin. See? Napapansin ninyo? Sa mind. Hindi mo pwedeng gawin ang isang bagay without first hindi magsisimula sa iyong thinking. And ang ating pag-iisip, kapag ito ay pinapasukan ni Satan, at tayo po ay nag-drag away, nai-entice doon sa mga salita na pinapasok niya sa mind natin, then doon na po tayo magkakaroon ng problema. Mga kapatid, hindi masama ang magkaroon ng pera. Ang masama ay magnakaw ng pera. Kamakailan lang, last Sunday, meron tayong kapatiran na nawalan ng pera doon pa sa plot ng El Shaddai. Hindi ba nakakahiya? Ayaw ko mag-mention, ha? Ayaw ko mag-judge kasi wala naman tayong CCTV. Meron lang tayong CC, pero TV wala. Pero TV wala. CC lang meron tayo. Mga kapatid, nagsisimula sa suggest. Okay lang yan. Kailangan mo ng pera, hindi yan masama. Di ba? Nagsasuggest sa atin. Nalulungkot ka, naho-homesick ka, ang layo-layo naman ng asawa mo, hindi niya naman alam yun, okay lang yan. Nagsasuggest yan si Satan eh. Di ba? Nakita niyo ba ang battle? Oh. Ganun ang ibig sabihin po noon, mga kapatid. Temptation start when Satan suggests with a thought. Oh. Yung suggestion ni Satan, nasa sa iyo yun kung mag-give in ka sa suggestion niya para magkaroon ka ng desire o you want to fulfill a normal desire, depende yun. You want to, gusto mong gawin yung evil desire na sinasuggest ni Satan, o you want to do or to fulfill the normal desires in a wrong way or at the wrong time. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, because alam ni Satan kung gaano kahina ang ating thinking, ang ating mind. Napakahirap. Temptation always galing lagi sa job. Satan will whisper siya sa isip mo, sasabihin niya, you deserve it. Huwag kang mag-alala, ako bahala sa iyo. Kaya mo yan, mapapasayo yan. Ganyan ang ginagawa ng job. Ang ibig sabihin, temptation begins within us. There are temptation na ina-attract tayo sa labas para maghangad tayo. Ibig sabihin, para tayo po ay mahila at maghangad, gagawa ka ng pangit, masamang bagay o pamamaraan para ma-fulfill mo yung desire mo. Ganon si Satan. But mostly, kapag ang tao natutokso, nagsisimula na yun sa loob niya. Nagsisimula. Bakit? If you didn't have the internal desire, the temptation would not attract you. Hindi ka naman ma-attract. May mga tao siguro na hindi sila basta-basta kasi nagkakaroon ng tinatawag na yung pagnanasa, pagnanais. Pag wala kang ganung pagnanasa, ang tukso could not attract you. Hindi kanya ma-attract. Ang pinakamadali at easing matukso ay yung mga tao na ma-attract ng tukso ay yung mga tao na merong internal desire o sinful desire. Kaya watch out. Lagi niyong babantayan, mga kapatid. Lahat ng nakikita natin sa ating mga mata na magaganda, kumikinang, sumisigla yung katawan natin.
Alam niyo po ba, sabi sa science, kapag ang tao ay nakakakita ng pera o mga alahas, mga gamit na mamahalin, lalo na pag nakakikita ng dollar, lumalaki yung pupil ng kanyang mata. Umi-expand yung pupil ng kanyang mata. O, lumalaki po yung pupil ng ating mata. See? And then, after you saw the material things that nag-i-impress, nag-a-attract sa'yo, then Satan papasok, magsasuggest yan. You can have it. You deserve it. Tapos, ikaw naman, mag-ano ka sa suggestion. Ano gagawin ko? Minsan ang mind natin lumalaban. Ayaw mo. Pero napaka-powerful ng suggestion niya eh. Kasi, i-entice ka niya talaga eh. Kawawa ka. Tagal-tagal mo na nagtrabaho dito. Yan pa rin ang sweldo mo. O diba? Kung ako sa'yo, gawin mo to para mas madali ito, mas maganda. Kaya doon tayo nahuhulog, mga kapatid. Temptation always start in our mind. O, nagsisimula sa ating isipan. Doon umaatake. Kapag pumasok sa ating isipan, mga kapatid, because that is our desire, then magmamatch yung dalawa, magtatrabaho yung dalawa, then mahuhulog na tayo sa ating sa isang tukso. Temptations always begins within us. Sabi po, not in circumstances. Hindi po. Ang lahat ng mga nangyayari sa paligid, maganda man o mabuti, tama man o mali, mga circumstances lang yan. Kung hindi ka pa-attract at hindi ka pasisilaw, hindi mangyayari o magaganap ang temptation. Temptation is within us, not in the circumstances. Huwag nating sisihin, paano naman kasi pumunta kami doon? Paano naman kasi ganyan. Huwag nating sisihin yung mga situation, mga conditions, circumstances na nangyayari. Lahat yan, paikot-ikot lang laging nangyayari. Ang sisihin natin, sarili natin. Bakit? Tayo kasi ang natatangay because of tinatawag nating yung una is yung temptation works on our desires. Kaya, hindi masama ang magkaroon ng desire. Pero, ingatan lang natin kung ang ating desires ay nagiging evil. Malalaman mo na ang desires mo ay evil kapag hindi labag po yun sa kalooban mo sa salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Pangalawa, sabi ng Mark 7, chapter 7, verse 20. Sa Mark chapter 7, verse 20 to 23. And then he added, si Jesus nagsasalita dito, it is what comes from inside that defiles you. Yung galing daw sa loob ang nagpapadumi sa atin, hindi yung sa labas, From within, out of a person's heart, comes evil. Una, evil thoughts, sexual immorality, theft, pagnanakaw, pagpatay, murder, panlima, adultery, pang-anim, greed, pang-pito, wickedness, pang-walo, deceit, pandaraya, lustful desire. Mga mahalay na desire, lustful. Envy, kasama pati yung inggit. Slander, paninirang puri. Pride, and foolishness. Verse 23, all the evil things come from within. Saan daw galing? Sa loob. They are what defile you. Yun po ang nagpapadumi. Hindi po totoo na kapag sa ibang grupo, sa ibang sekta, pag kumain ka ng walang kaliskis, kumain ka ng dugo, kumain ka ng biyak ang kuko, etc. ay ikaw po ay madumi na. Wala pong gano'n. Sa mga tradisyon po yon sa lumang tipan. Pero sa ngayon, mga kapatid, it does not mean na hindi binabawal ng Panginoon. Kasi may mga taong very curious, very conscious sa kanilang lifestyle. Akala nila doon sila nagiging malinis at nagiging okay sa harapan ng Diyos. Hindi.
Saan daw nanggagaling? Sa loob ng puso, from within, ang nagpapadumi sa kanya. Ang linis-linis mo lang tingnan sa labas, ang linis-linis mo sa paningin ng iba, pero doon pala sa loob, punong-puno ka ng alin? Naku, punong-puno ka ng kabulukan, kahipokretuhan, kaya napakahirap nun. Kaya yung nasa loob talaga ang nagpaparumi, hindi sa labas. Another one is how temptation works. Pangalawa is temptation works deception in us. Ang ginagawa pala ng tukso na ito, dinideceive tayo. Sabi ng verse 14, James chapter 1, verse 14, but each person is tempted. Ang bawat tao ay natutukso o natukso when they are dragged away by their own evil desire. Yun yung unang step natin. And entice. Look at the word drag. Hinighlight ko po yung salitang drag. Drag away o drag. Ang ibig sabihin po ng salitang drag away means baiting of a trap. Nilalagyan ka ng pain. Tignan ninyo? Ang diablo ay naglalagay sa iyo ng pain. At hindi niya ipapakita yung pain. Ang ilalagay niya trap. Pero doon sa trap, merong bait. Merong doon, pain. Mga kapatid. Yun pong ibig sabihin ng drag. Drag away means baiting of a trap. At ang ibig sabihin ng entice, dalawa po yun. Ang ibig sabihin ng entice, ang ibig sabihin nun, to bait a hook. Lagyan mo ng pain yung kalawit. Sino po sa inyo nakakaranas ng mangisda? Mangisda, ang ibig sabihin, mamingwit. Tingnan ninyo, hindi po tayo makakahuli ng isda kung yung hook mo ay hindi mo lalagyan ng pain o bait. Hindi ka makakahuli. Sasabihin ng isda, mga isda ngayon, high-tech na rin . Sabi niya, oy, lokohin mo ang lolo mo, etc. Kailangan mong maglagay ng pain. Tatabunan mo yung hook kasi hindi kakagat ang isda. Ganun pong ibig sabihin nitong means to bait a hook. Meron po akong gustong ipakita sa inyo dyan. Sige po, konting muna tayong ano pong nakita ninyo? Dalawang daga. Dalawang daga. Ano po yung ginagawa ng isang daga? Hinihila. Yung isang daga, ano yung kanyang ginagawa? Yes. Yan po ang ibig sabihin ng drag away and entice. Napapansin niyo po yan? Simple lang po yung larawan na yan, pero dyan po ipinapakita yung step natin number 2. Si Satan, wala po siyang iaalok sa'yo na pangit. Hallelujah. Hindi ka po matutukso sa pangit. Ano ibig ko sabihin? Hindi lang itsura, pangit ugali, pangit ang pagkatao, pangit ang personalidad. Hindi ka po doon. Kadalasan ng mga nanliligaw sa atin, o nanliligaw ay hindi po yan magpapakita ng masama, pangit. Laging puro mabuti, maganda para sagutin siya. Ngayon, kung doon ka lang magbabase sa appearances sa pinapakita sa iyo sa panahon ng ligawan, mga kapatid, mag-iingat ka, baka padala yun ni Satan para masira ka. O let's say, dumating ang panahon, nangyari na, nagkaganon na, mabuti na lang nakilala mo ang Panginoon. Kung hindi mo nakilala ang Panginoon, baka matulad ka ng mga ibang taong nag-asawa na nasira, na pariwara ang buhay, nabigo sila. Pero hindi nangangahulugan na nakilala mo ang Panginoon at nagkamali ka sa pag-ibig mo, hindi nangangahulugan, wala nang plano ang Diyos sa buhay mo. May plano pa.
ang maganda doon, nakilala mo ang Panginoon, maitutuwid mo pa ang buhay mo. Amen. Meron ka pang mababago. Ibig sabihin, meron pang chance. Now, pag tinignan natin yung picture, hinihila siya ng kasama niyang daga. Wag mong gawin yan, wag mong pilitin, trap yan. Hindi, ang sarap-sarap ng keso eh. Press na press, amoy na amoy mo, ang bango-bango. Ang ibig ko sabihin, si Satan ay hindi laging maglalatag sa harapan mo ng masama at pangit. Laging niyang pain sa iyo ay maganda at mabuti. Mga kapatid, nakakalungkot, marami po sa atin, sa pag-abroad natin, imbis na makaipon tayo, nauubos lang ang pera natin. Bakit? Sa dami ng mga sinasalihan natin. Hindi ko po sinasabing masama ang mga sinasalihan natin ng mga networking. Hindi po. Magiging judgmental po. Merong totoo at mabuti, pero mas marami ang scam. Bakit po? Anything that offers to you na maganda at malalaki ang mga interest, magduda ka na. Anything that is too good to be true, pag too good to be true, ba mag-isip ka? Di ba? Hindi ko po sinisira yung may mga ano po Ang akin lang po, gusto ko lang pong lumagay sa kalagayan. Ang kinakausap ko dito, ang ina-address ko is si Satan na gumagawa ng ganitong deception sa buhay natin, temptations, works on us, dinideceive niya tayo, works deception in us. Si Satan, hindi naman po siya mangdideceive ng mga taong wala sa Diyos. Listen, hindi niya gagawin yon kasi kanya na po yun eh. Ang i-deceive niya, yung mga taong nag-uumpisa ng magpakabait, sumunod sa salita ng Diyos, mabuhay ng totoo, tama, ng fair, yun ang i-deceive niya. Maganda po yung mga ganitong mga sinasalihan natin kung talagang nakakatulong sa atin. Go, maganda. Pero bakit marami tayong naririnig na nasira ang buhay, nagkabaon-baon sa utang, nagkaloko-loko na ang trabaho dahil lang sa ganung bagay din. Disin sana, wala tayong mababalitaan na naloko, na scam. Ako rin po ay isang biktima ng money investment ng scam, na money scam po ako. Napakasakit po noon, 350,000. Kinuha ko sa savings ko na pagkatagal-tagal dahil sa pagtitiwala sa isang kaibigan at isa ring mentor, isinali ko sa money investment. After, wala pa nga mga 4 months pa lang, hindi ako nakabawi, talo ako. Masakit, hindi ko alam ang gagawin ko, pero buti na lang nasa Panginoon ako. Marami rin po kasi akong pagkukulang. Una, hindi ko kinonsulta sa Panginoon dahil sa pagtitiwala sa kaibigan. Pangalawa, hindi ako nag-investigate, hindi ako nag-gather ng mga facts, disadvantages or advantages. Hindi ko inalam. Pumasok ko lang ako dahil sa pagtitiwala. Mga kapatid, si Satan ay gumagamit ng mga hook or bait na pang-trap niya sa atin. I'm not saying this para sirain at i-degrade ang mga sinasalihan natin ng mga networking. Hindi po ganun ang aking punto. Ang punto ko rito is ito pong pinapaliwanag ko, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang gusto ni Satan, masira ang buhay natin. Mga kapatid, mag-o-offer lagi siya sa atin ng mga bagay na nakaka-impress, nakaka-attract, at nakakaaliw, at nakakapagpagaan. Pero bakit ganun? Pagpasok mo, imbis na gumaan ka, maaliw ka, masiyahan ka, problema ka ngayon. Paano mo kukunin pera mo? Paano na ganito, ganyan, wala na, nagtakbuhan, etc. Ang hirap. Pero kung talagang sa tingin ninyo, nararamdaman ninyo, maganda, tuloy nyo lang kung nararamdaman nyo. Pero kung nakakaramdam na kayo ngayon, na parang sa tingin ninyo,
saan tutungo ito, hindi mo alam kung paano tutungo, kailan magtatagal, bawiin niyo ng mga pera niyo. Ang kausap ko po dito ay hindi yung mga nasa labas. Ang kausap ko po dito ay yung ginagawa ni Satan na pang-i-entice o pang-dideceive. Temptation works deception in us. Mga kapatid, ganyan po ang ginagawa ni Satan. Kaya pag wala po tayong knowledge sa salita ng Diyos, may hirapan din po tayo. Temptation always carries, ayun pa, meron pa akong isa. Nalimutan ko kasi. Kung hook lang yan, ibig sabihin, ano tawag ko? Ano ba tawag yun sa pag mamimingwit ka? Taga? Taga? Kung taga lang ang nandiyadyaan at wala kang ilalagay na worm, hindi mo rin ma-attract ang isda para mahuli. You need to cover the hook. Huwag mong ipapakita yung talim at tulis ng hook. Bakit? Hindi kakagat ang isda. Same with the Satan strategy. The bait not only attracts you, attracts us, but it also hides the pack. Itatago niya, isusugarcoat niya. Merong isang ale na nakasabay ko sa palengke, na nadaanan niya yung isang bilao na maraming turon. Napaka-crispy at napaka-brown dahil sa sugar at medyo mainit-init pa. Napabili siya ngayon dahil paborito niya. Alam niyo po, ang nangyari, ang kinain niya na po sa bahay, nainis siya, nagalit siya, bumalik siya doon sa bininhan niya. Sabi niya, niloko mo ako, kakala ko malutong, masarap, yung pala, overripe na, maasim na, hindi masarap. Bakit? Na-attract. Bakit? Kasi sugar coat lang pala. Maraming ganyan sa mundo, mga kapatid. Nabibait, nahuhook tayo, mga kapatid. Kaya doon tayo mag-iingat. The bait keeps us from seeing the consequences of sin. Si Satan, kung magpapakita sa iyo ng hindi tama, mabuti, masama, hindi ka ma-attract, mai-impress, hindi ka niya makukuha. Ang gagawin niya, tatabunan niya, i-cover niya, isi-sugarcoat niya, para alin? Mahook ka, matrap. Ganyan ang style po niya. Ang ibig ko sabihin, paganahin ninyo ang discernment. Kung mahina kayo sa mga gathering of facts, alamin niyo yung mga taong mga nakaranas. Well, kung may alam ka na tama at maganda, dito ka pumunta. Pero huwag ka munang magpapasya, huwag ka munang magde-decide. You have to study first. Bakit? Yung sipag mo, yung tiyaga mo, dedikasyon mo, pagtitiis mo, pagtsatsaga mo na magtrabaho dito, baka mauwi sa wala. Uuwi ka sa ating bansa, babalik ka sa ating bansa, na wala kang naipon. Bakit? Dumating ka sa puntong ganon. Maano mo pa yung sarili mo, ibiblame mo pa yung sarili mo kasi ganito, ganyan. Hindi po natin mapipredict ang mangyayari sa darating na panahon o sa susunod na panahon. But hanggang ngayon lang, hanggat kaya mo umiwas, hanggat kaya mong paglabanan, alamin mo mga kapatid, because temptation works on us. Gumagawa sa atin, works deception, gumagawa siya ng deception in us sa buhay natin. Ang demonyo, ang diablo ay walang kakayanan para sabihin ang katotohanan. Mga kapatid, the devils cannot tell you the truth. Tandaan niyo po, ang pwede lang magsabi ng katotohanan ang salita ng Diyos dahil ang Diyos ay katotohanan. Pero pag devil, ang diablo, hindi niya sasabihin yun. And next, temptation always carries with it some bait that appeals to our natural desires. Sa ating natural. How works temptation? Paano gumagawa? Pangmuli. Temptation works us through disobedience. Ang tukso daw po ay kumikilos, gumagawa sa atin sa pamamagitan ng pagsuway natin. Pagsuway. Listen, basahin ko ito pong James 1. Chapter 1, verse 15. Kanina po, nandun tayo sa verse 14. Bumaba lang po ako. James 1:15, then, after desire has conceived,
Pagkatapos daw na magbunga, yung iyong gusto, pagnanais, manganganak po ng kasalanan. See? Manganganak po siya ng kasalanan. At yung kasalanan and sin, when it is full grown, yung kasalanan po kasi, ano po yan lumalago, naiipon, dumadami, dahil nabuo na sa yung desire. Gives birth to death. Nakita ninyo yung transition niya, yung pagkasunod-sunod niya, sa desire, nagbunga ng kasalanan, at ng kasalanan ay ipinanganak yung kasalanan po lumago, dumami, at pagkatapos nagdala ng kamatayan. Now, then after desire has conceived, it gives birth to sin. Yun po ang gustong sabihin ni Apostol Santiago. Kanina, pinag-uusapan natin yung desire, yung mga pagnanais gusto natin. Tapos, dinala tayo po doon sa mind, sa thinking. No? Pero ngayon, ang dinadala naman tayo, mga kapatid, saan? Sa pagsuway. Di ba pag ikaw po ay naakit na-entice ka na drag away ka na doon sa temptation na yon, then, manganganak po yun ng kasalanan. Bakit po? Ang temptation ay hindi pa kasalanan. Tandaan niyo po ito Temptation is not a sin. Nagiging kasalanan lang ang tukso kapag ikaw ay naakit na tangay. Pero hanggat hindi ka pa naakit na tatangay, hindi ka pa nagkakasala. Lahat ng nakikita natin dito sa paligid natin, hindi po yan kasalanan kahit nakikita mo. Kahit nakakapanood ka ng mga bold, etc., mga ganyan, mga eksena sa television, sa movie, magazine, hindi sinasadya. Makakapanood kang ganyan, lalo na kapag meron kang mga nanonood niya, magugulat ka, masyasyak ka kung hindi mo yun ugali at gawain. Pero, ang ibig sabihin, makikita mo. Mga nasa labas, makikita mo. Hindi pa yung kasalanan. Pag ikaw po ay nag-umpisa na po, na gumawa, matangay, maakit, at kinagat mo na po yun, doon na po siya papasok ang kasalanan. And that is disobedience. Yung po yung pangatlo natin, yung disobedience na binabanggit. Temptation works through us, nabaliktad po yung pag-type ko. Works through us through disobedience. Work on us through disobedience. Mga kapatid, maramdaman natin o hindi na tayo po ay na-drag, na-entice, na-trap, whether we like it or not, maramdaman mo man yun na na-drag ka, na-entice ka, hindi mo po mapipigilan na ipanganak yung alin, manganak ng kasalanan. And that is disobedience. Ito po ang pinakamahirap. Ang purpose ni Satan, kaya niya tayo tinutokso para tayo ay sumuway. Saan po karamihan nanggagaling ang ating pagsuway sa Panginoon at sa salita ng Diyos? Sa tukso na tayo po ay naakit na tangay. Kung hindi tayo maakit at matatangay at gagawin yung mga nakikita nating tukso sa paligid natin, hindi mo man susuway ang Diyos. Tinan po ninyo. Ang pagsuway sa Diyos, hindi lamang po sa pamamagitan na hindi natin sinusunod yung kanyang mga salita na naririnig natin. Ang pagsuway sa Diyos ay meron ding kinalaman yon sa tukso na pinapatulan natin. See? Diba? May kinalaman din yun. Pwedeng sa salita ng Panginoon o pwede doon sa ginawa natin on act o personally na ginawa po natin, mga kapatid. It brings us disobedience. Kaya lahat ng mga taong natukso, nahulog, na bait, na hook ng temptation,
ang buhay nila ay para na rin sumuway sa Diyos. Yun po ang katumbas nun. That is how temptation works through us, through disobedience. Now, James 1:15, it gives birth to sin. What started in the mind gets birthed into behavior. Disobedient is a behavior na yan. Kaya kita ninyo, pag may mga taong natukso na, nahulog na sa kasalanan, pag iyo pong kino-comfort, ini-encourage, kapag iyo pong pinapayuhan, mga kapatid, nahihirapan ka. Bakit? Behavior na po kasi. Anything that is habit nagsisimula. Ang habit and vices is a sin. Saan po yan nagsimula? Sa temptation. Sa tukso. Nang pinatulan mo yung tukso, ano nangyari? Nagiging habit mo na yun, nagiging vices mo na yun. Bakit? Kasi pinapaniwala ka ni Satan na hindi yan masama. Pero pag yan po ay nagsimula sa isip, dumiretso, sa puso mo, ginawa mo, from inside of your heart, and gets birthed into behavior. Kaya maraming tao na ganito ang attitude, ganito ang behavior. Bakit po? Kasi nga po, wala na sila, hiwalay na sila sa Panginoon dahil hindi naman sila nagre-repent, hindi naman sila bumabalik, hindi naman sila nagsisisi, hindi naman nila tinutuwid ang kanilang sarili, mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin doon. Now, the effect when we fall into temptation. Magbibigay ako ng effect. Una, it brings us death. Magdadala sa iyo ng kamatayan. Tinanin niyo po. Sa James 1, gives birth to death. Sabi ni Santiago. Alam niyo po, ang disobedience gives birth to death. Hindi naman sinasabi na kapag nagkasala ang isang tao dahil simula sa tukso kaya siya nagkasala, ay on the spot, immediately, mamamatay siya. Hindi. Mabubuhay pa siya ng mabubuhay. Alin po ang mamamatay sa kanya? It gives birth to death. Ano po ang ipapanganak sa kanya na magdadala ng kamatayan? Ang kamatayan po na tinutukoy sa Bible is not physically death, but separation from God. Separation from God. Naalala ko sa Genesis chapter 2, verse 16 and 17. The story of Adam and Eve. Ang sabi ng Diyos sa kanila, inutusan sila, malaya ninyong kainin ang lahat ng bungang kahoy diyan sa garden, sa paraiso. Pero, but you must not eat. You must not eat from the tree of knowledge and of good and evil. For when you eat of it, ang ibig sabihin ng Diyos, the day you eat of it, you will surely, you will certainly die. Tanong, ang Diyos ba nagsisinungaling sa kanyang salita? Hindi. Ang Diyos ay kailanman hindi magsisinungaling. Ang isa sa hindi kayang gawin ng Diyos kahit makampangyarihan siya, ang magsinungaling. Dahil God is a God of truth. God is a God of light. Now, sabi yun ng Diyos kina Adan at Eva, si Satan, deceiver siya. Yung bungang kahoy na nakita ni Eva, ang kintab-kintab, ang sarap. Ang ganda naman nito, ang ganda ng kulay, ang kintab, ang sarap siguro nito kapag kinain mo. Na-attract siya, na-impress siya. Sabi ni Satan, hindi ko na sinunod dyan sa verses na yan. Sabi ni Satan, hindi yun sabi ng Diyos. Sa katunayan, pag kinain nyo yan, hindi kayo mamamatay. Sabi ni Satan, natin na ninyo, pinapalitan ni Satan yung sinasabi ng Diyos. Hindi kayo mamamatay. Magiging katulad kayo ng Diyos. Listen, hindi na kontento sa Eva at saka si Adan na pagiging tao. Hindi sila na kontento. Kasi doon sa suggestion. Tinan ninyo, the old tricks of Satan from the beginning of our first parents is nagsasuggest siya,
Hindi yun ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, hindi kayo mamamatay. Sabi sa amin, mamamatay kami. Hindi. Sa katunayan, pag kinain nyo yun, magiging katulad kayo ng Diyos na lumikha sa inyo. Ano nangyari? Na-bait, na-trap si Eva. Anong consequence nun? Sabi ng Diyos sa kanila, pinaalis sila, pinalaya sila ng Diyos sa paraiso. Nung una, nang nasa paradise sila, wala pang temptation, hindi pa sila nabibait, nahuhok ng temptation, ang buhay nila napakasarap. Imagine, walang silang mga damit, pero hindi sila nanonumunya at nagdedengge. Wala pang COVID noon. Ba't kaya ganon? Saka lang sila nagkadamit, nang nagkasala sila, nagtabon sila sa mga puno at mga dahon at ginawa nilang damit. Pero, nung wala pang temptation at hindi pa sila nahuhok, nabibait ng temptation, walang sakit, walang problema, wala pang kulambo noon, pero hindi sila kinakate, etc. Alam niyo kung bakit? Hindi alam nila Eva na hindi sila nalalaswaan at hindi nila alam na wala silang damit. Kasi yung damit nila, yung glory ng Diyos. Sabi doon sa Awit chapter 8, who is the man that you cared for? You crown him with your glory. Nang sila po ay na-tempt at nagkasala po sila because disobedience, nagulat sila ngayon, nakita nila ang kahihiyaan nilang dalawa. Ay! Napasigaw ng ganun, si Eva. Tapos sabi naman ni Adan kay Eva, Eva yan ha? Parang ganyan ang ibig sabihin. Narinig ko yung kay Brother Man. Iba yan ha, Eva. Then, nagising ang kamalayan kasi una, wala silang ganong kamalayan, walang manis. Bakit? Kasi hindi pa nasisira yung glory, yung damit ng Diyos. Naghanap sila ng matataguan at tinabunan nila. Mula noon, pinaalis ng Diyos ang mag-asawa sa Garden of Eden. Anong ibig sabihin nun? They are now separated from God. Nagkaanak pa sina Adan at Eva, sina Cain, Abel, dumami pang kanilang mga anak, buhay pa po sila. Hindi po sila namatay. Buhay pa po sila. Ang namatay lang po sa kanila ay ang kanilang relasyon, ugnayan sa Diyos. And this is very sad for us. Marami sa atin na nag-umpisa sa gawain ito, tinawag, blines, pinagpala ng Panginoon, pero saan na sila napunta? We cannot blame them. Bakit? Maaring itong tinuturo ko how to defeat or to itong gusto kong sabihin ngayon na the effect of fall of temptation. Po, sa Genesis. Now, how to overcome temptation? Nandiyan pa ba kayo? Una, do not be shy and intimidated. Huwag kang mahiya at ma-intimidate o kabahan o matakot. Huwag kang mahiya o huwag kang matakot, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, pag sila po ay nahulog na sa temptation, ano po ang damdamin, kalagayan ng isang taong nahulog na siya, bumagsak na siya sa tukso? Ano pong kalagayan? Di ba ikaw po ay nahihiya? You feel ashamed and intimidated. Nawawalan ka na ng boldness. Ang tendency, unti-unti ka nang umi-escape, hindi nagpapakita kasi baka lagi kang pag-usapan, hindi ka makatingin sa kanila kasi nga nahulog ka, may ginawa kang mali, kasalanan. You feel shy, you feel ashamed ka and intimidated. Maraming Kristiyano, mga kapatid, what do we feel when you are tempted? Una, you are frightened. Ganyan talaga ang natural na nangyayari. Nagkakaroon ka ng alaala, pag-aalala, takot, pangamba, kasi dahil nga ikaw ay nahulog sa tukso. You feel frightened and demoralized. Ang lakas ng ni Satan, tinan mo? Atin ka ba ng atin dyan kahit kapal ng mukha mo? Siyempre, demoralized na siya, hindi na siya aaten. Pero sa Diyos,
Pag nagkakasala tayo at nahuhulog tayo sa kasalanan, mas gusto niyang lumapit pa rin tayo ng lumapit sa Kanya. Si Satan lang ang magtutulak sa iyo kapag nakagawa ka ng kasalanan at na-tempt ka, nahulog ka, na sa tingin mo, demoralized ka na. Yes, sa tingin mo, pero sa mata ng Diyos, hindi ka demoralized. Bakit? Kasi ang Diyos laging umaasa ng mga pagbabalik natin para kung nade-demoralize tayo sa paningin ng iba dahil tayo nalalaglag sa kasalanan, sa Diyos hindi. Hindi niya tayo biniblame. Alam ng Diyos na mahina ka, alam niya ng Diyos na kulang ka. Kaya ang gagawin niya, ibubuuhin ka niya, i-restore ka niya. Kung na-demoralize ka, i-restore ka niya kung marunong kang bumalik sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Feeling guilty. Yan po. Oh, this is a misunderstanding ng ating maturity. Part of maturity natin yan part of growth natin yan yung mga temptation. Kaya kung mahiya ka, ma-intimidate ka, papatalo ka sa takot at pag-alala, pangamba dahil na-demoralize ka, guilty ka, mga kapatid, then tuwan-tuwa ang dyablo. Ay, sabi ng dyablo, wala na, hindi na siya bumalik. At dahil nalaglag na siya, nahulog na siya, hindi na siya marunong magsisi, hindi na siya babalik sa Panginoon. Magpapaburger ako sa inyo dahil nanalo ako sa Kanya. Tingnan nyo, magsiselebrate ang demonyo. Huwag matakot, huwag mahiya. Bakit? Hindi niyo po alam na baka yung ibang tao na nasa loob ng gawain ay meron ding problemang mas mabigat kaysa sa inyo. Kaya huwag kayong mahiya. Lahat tayo inaayos, pinagagaling at hinuhubog ng Diyos kahit pa tayo nalaglag. The sign of temptation, ang senyales kung bakit may temptation, because Satan hates you. Hallelujah! Hindi niya kayang labanan ng Diyos, hindi niya kayang tuksuin ng Diyos, dahil hindi matutukso ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos. Ang gagawin niya ngayon, ibabaling niya sa iyo. Dalhin ko naman sa inyo, sa pamilya niyo, tingnan niyo po ang ating family. Pag alam ni Satan, devoted ka, committed ka, prayerful ka, at marunong kang sumunod sa salita ng Diyos, hindi ka niya makakaya. Ang gagawin niya, papasok siya sa asawa mo. Kaya ikaw naman, kahit prayerful ka, dedicated ka, lagi mong pinagdarasal. Lord, ba't gano'n? Ang asawa ko. Ang asawa ko. Hindi naman po ako nagkukulang sa inyo. Lagi naman po ako. Pero yung asawa ko, tingnan ninyo nadi-discourage ka na. Bakit? Satan hates you. Kung kayong mag-asawa, nagkakaisa kayo, nagmamahalan kayo, pinagtitiisan nyo, pinagtsatsagaan ninyo ang buhay ninyo kahit maraming tukso at nag-o-offer sa inyo, naninindigan kayo sa prinsipyo at sa tama at mabuti, papasok siya sa mga anak niya. Bakit gano'n? Karamihan sa mga dedicated, devoted na naglilingkod sa gawain ng Diyos, hindi naman sila ang nababagsak pupunta sa mga anak. May mga nagpapatotoo. Ito mga workers ito na mga masisipag, devoted at pabubuti sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang problema ko po yung anak ko. Yung anak ko po, mga kapatid. Kita ninyo, bakit? Hindi ka kasi niya kaya. Satan hates you, hindi ka niya kaya. Pupunta siya doon sa ibang member ng family. O sabihin natin, yung mga anak ninyo, mabubuti at marespeto, masunurin, marunong magpahalaga sa inyong pagsisikap pagtatrabaho dito sa Macau. Problema, wala sa asawa, wala sa anak, wala sa inyo. Papasok siya sa employer niyo. Magtataka kayo. Magkaroon si ma'am, magkaroon si sir. Lahat namang ginagawa ko, bakit ganun pa rin? Hindi pa rin siya na. Ano bang gagawin ko para matuwa siya? Para dagdagan niya sweldo ko? Mga kapatid, Satan hates us. Gagamitin niya lahat ng nasa paligid natin to destroy us, mga kapatid. Believe me, hindi tumitigil ang dyablo. Kung kayo ay may coffee break, di ba? Di ba? Coffee break, Satan has no coffee break. Walang ganun kay Satan. Para siyang 7-Eleven, 24 hours na bukas.
Oo, ganun sila magtrabaho. Di ba, tayo nagpapahinga pa, pag napagod, magpapahinga, magre-relax, ayayain mo yung mga kaibigan mo, samahan mo, tama, magkape sa labas, mag-milk tea, ganyan. Di, ang tawag doon, nagbe-break ka, mga kapatid. But Satan has no coffee break. Wala po siyang ganun. Parang 7-Eleven lang po, ha, mga kapatid. Oh. Now, yun po ang ibig sabihin doon. Na Satan not only hates you, not because of your weaknesses or worldliness. Yung temptation is not a sign that Satan hates you, only hates you, but not a weakness or worldliness. Pag ikaw ay natutokso, tinutokso, hindi nangangahulugan yon ng iyong kahinaan o ng iyong pagiging makamundo. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Dahil, sabi ni Pablo, lahat daw po ng mankind, lahat ng tao, you accept what is common to mankind. No temptation has, sabi nga doon, na dumating sa buhay ng tao na hindi nila naranasan lahat. Lahat po ay nararanasan. Walang exemption po. What is common to mankind. Pero ang sabi diyan, ang Diyos gagawa ng way out. Gagawa siya ng paraan, ng daan para maka-escape ka. Ibig sabihin, huwag kang mahiya, huwag kang ma-intimidate, huwag kang mahiya na para bang wala ka ng mukhang ihaharap sa kanila. Bakit? Gagawa pa rin ng Diyos ng daan. Sabi ni Martin Luther, it is not a sin to be tempted, ha? Jesus tempted, tinukso rin ng Panginoon, pero hindi naman po siya nagkasala. Pero tinukso siya. It only become a sin when you are given into it. Tinan niyo po si Martin Luther. Ano po sabi ni Martin Luther? Naghanap ako sa Google. Buti na lang mayroong mga ganyan. Sabi ni Google, ano po, na nakita ko sa ni Martin Luther. You cannot keep birds from flying over your head. Hindi mo yun maaawat, hindi mo yun makakaboy. But you can keep them from building a nest in your hair. Tama? Tama. Pag hindi mo pinahintulutan at ginusto na mangyari, gumawa sa'yo, hindi mangyayari. Pero hindi mo mapaawat, mapipigilan. The same with the temptation. You cannot keep temptation away from you. Lumalapit sa'yo, tinutukso ka. Hindi mo yan maaawat, mapipigilan. Pero, pwede mo siyang awatin at pigilan na manganak sa iyo. Ganun po ang ibig po sabihin nun, mga kapatid. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, magbigay muna ako ng difference between physical attraction and lust. Marami po malilito sa atin dito. Ang attraction o arousal are the natural God-given response to physical beauty. Lahat po tayo, hindi man tayo flawless kung titingnan, pero some parts of our body, meron talagang nakaka-attract. Alam niyo na yun, no? Basta meron. Yan pong attraction na yan, na nagbibigay sa atin para tayo ay magkaroon ng, yung ma-arouse tayo. It is not a sin. Yung ikaw ay magka-crush, hindi po yan kasalanan po sa Bible. Kasi may mga tao talagang hahangaan mo sa ibinigay ng Panginoon sa kanila. Anong pagkakaiba sa lust o pita? Lust is deliberately act of the will. It is a choice to commit in your mind what you'd like to do with your body. Ang laki ng pagkakaiba. Yung lust, ito po ay kagustuhan mo na ito, kalooban mo na ito, sarili mo na po ito. Na gusto mong gawin, meron kang pamimili na gusto mong gawin sa iyong katawan. Magkaiba po yung na-attract sa nahuhumaling o nagkakaroon ka na ng lust. Kaya, tama lang na ma-impress ka, humanga ka, kasi meron siyang beauty na binigay ng Diyos, talent, pero yung ikaw ay
deliberately act of the will. Gawin mo ang isang bagay na pumasok sa utak mo at magnasa ka, kunin mo, gawin mo, patulan mo, and that is lust. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng ganong kalayaang mag-isip at magdesisyon. Amen? Now, pang-last na po ito. Pangalawa pa. May last pa ako. Recognize the pattern of your temptation. Alamin mo lang ang pattern ng iyong temptation. Ano po ang ibig ko sabihin pattern ng iyong temptation? May mga pagkakataon kasi situation na nagiging vulnerable ka doon sa mga tukso. Nagiging open ka sa mga tukso. At yun ang alam ni Satan. Satan surely knows exactly what is your weaknesses. Alam niya eh. Minsan tayo, hindi natin alam yung kahinaan natin. Pero si Satan, alam niya kung saan ka bumibigay. Saan ka madaling mahulog. Alam niya, mga kapatid. Minsan magtataka tayo, itong demonyong ito, alam niya yung kahinaan natin. Minsan tayo, hindi natin alam. Nalalaman lang natin na mahina tayo sa bagay na yon nung tayo ay nahulog na. Pero minsan, nang hindi ka pa nahuhulog, hindi mo alam na mahina ka. Kaya, huwag niyong susubukan kasi mapapahamak tayo. Now, you need to identify them. Kailangan i-identify mo lang. When am I most tempted? Kailan ba ako laging natutukso? Pag winter ba o summer? Yun pong ibig ko sabihin. Kailan ba? Sa umaga ba o sa gabi? Pwede rin sa tanghali. Yan pong, tingnan nyo yung pattern. Kaya ko po sinasama ito, practical po itong gusto kong sabihin po sa inyo. You need to identify the pattern. Pangalawa, where am I most tempted? Saan? Sa San Malo ba ako laging, pag pumupunta ako sa San Malo, doon lagi ako natutukso. Doon ako laging nagiging manyak, etc. O dito sa Red Market. Saan? Alamin niyo po. Alam niyo po yung mga pattern. Kasi, ang dami kasi nating activity. Hindi lang naman kasi tayo sa bahay. Hindi lang naman kasi tayo sa trabaho. Paglabas natin sa bahay, sa flat, sa trabaho, may kanya-kanya na tayong mga peers na sinasamahan at hindi natin alam na doon tayo natatrap na uhulog. Pangatlo is, who is with me? Pag nalaman mo ito, ma-identify mo ito kung kailan at saan at sino ang kasama ko pag lagi akong nauhulog sa tukso. Palagay ko, magkakaroon ka na ng ideya, knowledge and understanding kung bakit ka laging natutukso at nagkakasala. Sabi ni Pablo, give no opportunity or place to the devil. Si Satan, pag pinagbibigyan mo siya, lahat ng iniyayaya, inaalok sa'yo ng mga kasamahan mo, pag oo ka lang ng oo, dapat marunong ka rin tumanggi. Bakit? Kasi doon ka nauhulog eh. Sis, sama ka naman sa akin. May aatinan tayo. Sis, may pupuntahan tayo. Alamin mo yung pattern. Sis, yung pupuntahan kasi natin, dyan ako bumibigay eh. Dyan ako mahina eh. Huwag kang pumunta. Alamin mo rin kung sino yung taong kasama mo na hindi ka nagkakasala at nahuhulog. At alamin mo rin kung sino yung mga taong sinasamahan mo na doon ka nagkakasala at nahuhulog. Mamili naman kayo. Hindi masama tumanggi. Hindi lahat oo, hindi lahat ibibigay, hindi lahat papayag. Lagyan nyo naman yung sarili ninyo ng delikadesa or lagyan nyo naman. Who is with me every time I fall into temptation? Amen? Napakaganda nito mga kapatid. Proverbs chapter 4 verse 26 and 27. Sabing ganun dyan, mark out a straight path for your feet. Tandaan mo daw, gumawa ka ng tuwid na daan para sa iyong mga hakbang. Stay on the safe path. Di alam mo, pag dito ako dumadaan, lagi ako nabibiktima.
dito sa daan ito. Safe ako dito. Makakauwi ako ng malinis ang konsensya. Alam niyo po, don't get sidetracked. Don't get sidetracked. Keep your feet from following evil. Alam niyo, identify ko lang naman eh. Halimbawa, kung dyan sa kasino kayo na hulog, huwag ka na pupunta sa kasino. Gumawa ka na lang ng ibang pupuntahan. Di ba? Punta ka na lang sa tindahan ng milk tea, at least mag-i-enjoy ka pa doon. Isa, mabibiktima ka lang. Kung kahinaan mo yung sugal, mahirap mga kapatid. And the last one, dito po ako magtatapos. How to overcome temptation? Submit yourself to God. The last, pinakahuli, mali lang yung yata number. James 4, verse 7. Submit yourself kanino? To God. Then to God. Resist the devil and he will flee from you. Listen. Hindi po tumatalab yung kuminsan ginagamit natin yung pang-rebuke in Jesus' name, in Jesus' name. Ang pangalan ng Panginoong Hesus makapangyarihan. Pero, hindi po aalis at lulubayan ka ng dyablo para ihulog ka sa tukso at kasalanan. Maliban na lang yung sarili mo, isuko mo muna, isurrender mo muna sa Diyos. Kung nagsisimula sa pagsusuko, bakit po marami po sa atin ang nadidiskarel, naliligaw, nasisira ang buhay, samantalang ang ganda-ganda naman ng plano ng Diyos? Bakit? Kasi the word submit. Pag binaligtad mo yung word na submit, ibig sabihin nun, it is your self-will. Pag submit to God, hindi na yung will mo. Kundi kagustuhan na kalooban na ng Diyos. Nagsisimula sa pagsusuko. Di ba? Katulad ng isang kriminal, pag sapo ay na-corner at sabi ng authority, sumuko ka na. Ibig sabihin nun, yung lakas niya at power niya, ibibigay niya doon sa authority. Dahil wala na siyang power at lakas, binigay niya na sa nagpasuko sa kanya, susunod na siya doon sa nagpasuko sa kanya. Ganon din sa Diyos. Pag sinusuko natin, pinapasakop natin ang buhay natin sa Diyos, doon lang nakakakilos ang Diyos sa atin. Pero hanggat ikaw ang nagmamaniobra, nagpapatakbo, ang sarili mo, kagustuhan mo, kalooban mo, gusto mo, pride mo, hindi ka lalayuan ng demonyo ng diablo. Mga kapatid, submit means to subordinate. Hindi dapat ikaw yung masusunod, ikaw yung tagasunod. And another one, to put under. That's the word submit. Nagpapailalim ka. Ibig sabihin, pinagpapalagay mo sa sarili mo na hindi na ikaw. Kung ikaw lang lagi ang masusunod, gusto mo, kalooban mo, lagi kang papalpak. Pero kapag sa Diyos mo isinusuko, ibinibigay, pinagkakatiwala at pinagkakaloob, makikita mo nawawala yung lakas mo sa sarili mo. Nawawala yung control mo, nawawala yung pagmamaniobra mo sa sarili kasi binigay mo sa Diyos. Ang gagawin na ngayon ng Diyos, okay, sige, pagod ka na, hindi mo na kaya, ginawa mo na lahat, na-prove ko na, hindi mo kaya, yan ang hinihintay ko. Bigay mo sa akin, submit mo sa akin. Hayaan mo naman ikaw nagpatakbo sa buhay. Ganyan ang ibig sabihin mo. Pag ang Diyos ang nagpapatakbo ng buhay natin, gaganda po talaga. Machi-change ka, mga kapatid. Machi-change. Submission is an act of the will. It is an act of the will. Unconditional submission, unconditional submission o surrender is the only way to complete victory. Diyan lang ano po yan Malalaman mo lang na magtatagumpay ka sa lahat ng tukso sa buhay mo, malalaman mo lang kung ang Diyos na ang nagpapatakbo. Pero habang ikaw ang nagpapatakbo, dadalhin ka lagi sa kapahamakan. You have to submit, pasako. Ibigay mo sa Diyos. Hingi mo tulong ng Diyos. Kasi napurog mo na sa sarili mo Ilang beses ka na bumabagsak. Alam mo na kung pattern kung saan ka laging natatalo, nagkakasala, nakakagawa ng mali, nakakapangdaya, nakakapangupit. Alam mo kung saan ka
Kung alam mo na, na-identify mo na yung mga pattern na yon, the last thing you can do is submit to God. Ibigay mo sa Panginoon. Pag ang Diyos ang pinagkatiwalaan mo ng buhay mo, magugulat ka, mag-uumpisa bukas, hanggang sa susunod pa, maraming mababago sa buhay mo at magtatagumpay. Let us all stand. Kumayo tayong lahat because we don't have enough time, mga kapatid. See you on next Sunday uli. Mayroon akong magandang ituturo po sa inyo. Panginoon, salamat po sa mga salita po ninyo na nagbigay po sa amin ng courage and inspiration na magpatuloy. Lord, we know na every time kami ay nakakagawa ng mga mistake, nakakagawa kami ng kasalanan because of temptation na hindi namin na kaya ng paglabanan dahil nag-give in kami. Panginoon, salamat po ng marami sa inyo dahil napakasagana po ng inyong forgiveness. Napakasagana ng inyong acceptance sa amin. Sometimes we feel ashamed. We feel intimidated kaya hindi po kami bumabalik at nagpapatuloy. Pero salamat po dahil lagi po kayong naghihintay. Lagi po kayong nag-aabang sa amin. Lagi po kaming hinihintay na lumapit. Ngayon, lumalapit kami sa inyo, Panginoon, bilang pagsasabit, pagpapasusuko sa inyo. Salamat, tinuruan niyo po kami ng mga salita ninyo na nagbigay sa amin ng understanding and courage to face this temptation. Panginoon, alam niyo po na mahina kami, Panginoon, at yung kahinaan namin ginagamit ng dyablo ng kaaway para ilayo kami sa inyo. Pero kapag ibibigay namin sa inyo ang buhay namin at pagpapasakop namin sa inyo, Panginoon, palalakasin niyo po kami. Dahil kayo po ang kikilos, magmamanewobra, gagalaw. Kayo po ang magdadirect ng aming mga plans and mga steps namin. Salamat po ng marami, Panginoon, pagpalanin niyo po lahat ng aming mga prayers, pati ang aming mga prayer requests, lahat po ng aming mga gifts and offering ngayong hapon ito. I-bless po ninyo, Panginoon, ang mga bagay na ito upang patuloy namin magamit sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. As you have promised in your word na kayo po ang magbabalik, gustong takal, siksik, limbig at umaapaw, at tunay nga po nararanasan namin, Panginoon,